Mga sangkay, tingnan po natin ang balita dahil ang banal na lungsod ng Israel na Old City, Jerusalem, ay inatake na daw po nitong Iran. Alright, so ito po yung nakakalungkot na balita ngayon doon po sa Israel. Dahil ang Jerusalem, mga sangkay, ay inatake na di umano nitong Iranian forces. At ito, may mga balita po tayo dyan, pag-uusapan po natin. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, ito po yung balita kasi na ang syudad ng Israel ay inatake daw. Ayan, biblical complex sa Old City, sa Jerusalem, tinamaan ng atake ng Iran, mga sangkay. Tinamaan ng fragment ng Iranian missile ang isang bahagi ng Old City sa Jerusalem, Biyernes oras sa Israel. Ayon sa Israeli Police, bagaman ipinagbawal na ang pagbisita sa naturang complex noong nagsimula ang gulo sa Middle East. May mga turista at locals ang pumupunta pa rin sa lugar. So, itong lugar na ito, mga sangkay, sagrado po. At alam nyo, pagdating po sa Bible prophecy, no, sa isang importanteng digmaan na magaganap sa ating mundo, na naipropesiya po sa Bible, ang Jerusalem ay papalibutan ng hindi mabilang na mga sundalo sa lupang ito. Yun po, pupunta, mga sangkay, tayo sa tinatawag na Gog and Magog battle. Papunta po sa Battle of Armageddon. So mapupuno ang paligid ng Israel, mga sangkay, ng maraming sundalo. So ngayon, itong mga nakikita natin, may mga nagsasabi nga po na, ano ba to? Papunta na ba tayo sa Gog and Magog battle? Or papunta na ba tayo, mga sangkay, sa Armageddon battle? Well, as of now, mga sangkay, hindi pa po natin masasabi. Because for me, mga sangkay, no, para sa akin, wala naman po problema, no, kung meron po tayong sarili mga teorya tungkol po dito sa mga propesiya na nakasulat sa Bible. Hindi naman po ito bahagi ng gospel, mga sangkay. All of us, we have our own interpretation sa mga nangyayari ngayon pagdating po sa Bible prophecy. Ngayon, mga sangkay, ang tingin ko dito, magkakaroon pa po ito ng kapayapaan itong Israel at Iran. At may tatayo po dyan. Ano po yun, mga sangkay? Kapayapaan kung saan magkakaroon po ng 7 years peace treaty. Mawawala po yung mga sigalot dyan, mawawala po yung mga digmaan. At ang magiging tulay niyan ay itong tinatawag na Antichrist, na mandadaya nga po sa Israel, na aakalain din po nila na ito po ay Messiah. So yun po yung kaabang-abang. Ngayon, ang tinitingnan ko po, mga sangkay, paano po matatapos itong gera at papaano ay eksena si Antichrist. 'Di ba, mayroon po tayong mga teorya pagdating po sa timeline ng end times. Like for example, mayroon pong may mga naniniwala sa pre-tribulation, mayroon sa mid-tribulation or post-tribulation. Mayroon din pong pre-wrath, no, na theory, timeline pagdating po sa end time prophecy. Ngayon, mga sanggay, ako gusto ko nga po makita dito yung yung mid-trib yung mid-tribulation. Kung mangyayari man, what if mangyari yung teorya na yan, mga sanggay, mas okay sa akin kasi maaabutan ko pa yung global event na eksena kung papaano lilitaw itong Antikristo. Kasi yung pre-tribulation, magra-rapture muna bago dumating si Antichrist. Yun po yun. At ito, mga sanggay, mahalagang lugar pagdating po sa Bible prophecy, itong Jerusalem. Dahil dito, nagpaalaala ang Israel Police sa publiko na huwag nang pumunta sa lugar para sa kanilang kaligtasan. אני מעביר פה מסר לכל מי שרוצה להגיע
להתאפק עוד קצת עד סיום המערכה הזאת. So ito yung naging sitwasyon mga sanggay sa Israel at syempre balitang-balita po ito sa buong mundo. This was the moment when this war with Iran was just meters away from escalating perhaps to a point of no return. Grabe. Yun po ay aktual nakuha mga sanggay sa Old City, Jerusalem. A point of no return. Around 4:10 p.m., an Iranian missile launched at Israel broke apart in midair, Grabe, tingnan nyo. apparently hit by an Israeli interceptor. Nasalo naman po siya mga sangkay. Hindi po talaga totally tumama. Nasalo po ng interceptor nitong Israel. Pero may mga iba din pong footage na sinasabi po nila na tinamaan. Ito po yung Old City. Ito po historical mga sangkay pagdating po sa Biblia. Sa Old Times o Old Testament to New Testament mga sangkay. The warhead, according to Israeli police, dropped on the old city in Jerusalem, blasting a hole. Israeli police recovered pieces of the warhead, saying it was filled with dozens of kilograms of explosives. So parang yung debris na lang ata itong tumama. This is exactly where the explosion took place. And if ever there was a symbol of how difficult wars are to control and predict once they begin, this is it. This is only a few hundred yards from the holiest sites in the world. Luckily, none of them were damaged, but had they been destroyed, this would be a totally different conflict. Grabe. The crater is 300 yards from the Wailing Wall, Ito po yung wall na kung saan nananalangin po yung mga Jewish. the most sacred place for Jews, and the Al-Aqsa Mosque, which sits on top of the Wailing Wall. And tonight is Eid, a Muslim holiday. And it was very close to the Church of the Holy Sepulchre, where Christians believe Jesus was crucified and rose from the dead. A single broken missile could have escalated this war into a religious one of global proportions. So tatlo po yan mga sangkay na nandyan eh. Meron yung sa mga Muslim, meron din po yung sa mga Christian, mayroon din po sa mga Jewish. But ito po ay kontrolado mga sangkay ng Israel. And as oil fields continue to burn, a spokesman for the Iranian armed forces Pati po yung oil facility ng Israel inatake din po ng Iran, which is ito po ay normal sa digmaan mga sangkay. Talagang nagaganap po yung ganitong klaseng event. directly threatened new targets, saying to American and Israeli military personnel that recreational areas, resorts, and tourist centers around the world will not be safe for you. Ayan ha. Ngayon mga sangkay, eto may nagsalita nga po dito. Ito po ay Muslim, no? At ikwento niya dito mga sangkay, nagbigay po siya ng komento patungkol po dito sa missile na sinasabing napunta nga po sa Old City, Jerusalem. Missiles prevented mass Muslim prayer in Jerusalem. Think about that. Because of these attacks, every holy site in the city was affected. At ito po at that time mga sangkay, mayroon pong banal na araw, kumbaga, ang mga Muslim doon po sa site din ng Jerusalem. Pero ginawa po ng Iran yung pag-atake. So, siguro naman, naiisip nyo na yung Iran yan mga sangkay. Itong mga taong ito, walang kinikilalang, sabihin na po natin, kapwa nila Islam o hindi. Ang importante sa kanila, maisagawa po nila yung masama nilang plano. Al-Aqsa Mosque had to close. The Western Wall limited worshippers to only 50 people. Even the Church of the Holy Sepulchre shut its doors. Muslims, Jews, and Christians all prevented from praying in the holiest city. Okay, kasi itong lugar, mga sangkay, dyan sa Jerusalem, nahati na po ito sa tatlo eh. Pero lahat po yan, mga sangkay, pwedeng kung saan mo gusto, sa Christian ka man, sa Jewish side ka man, or sa Muslim, pwede ka doon mag-pray. Pero ngayon, napiprevent na daw po mga sangkay. Bawal po. Kakaunti lang ang pwedeng pumasok. They share. The Islamic regime of Iran kept firing missiles, making mass prayer impossible. Just days before, one Iranian missile landed hundreds of meters away from the holy sites in the old city. And yet, the regime marched through the streets
chanting for Jerusalem. But if you truly cared about Jerusalem, you would not fire missiles at it. You would protect its people. Kasi may mga Muslim din po doon eh. Sa madaling sabi, wala po talagang pakialam mga sangkay itong Iranian sa mga kapwa rin po nila Muslim. You would protect its holy places. Instead, the Iranian regime turned a sacred month into another stage for war. Jerusalem deserves peace. Its believers deserve prayer. And the world deserves the truth about who is truly endangering the holy city. So yan po mga sangkay ang nangyayari ngayon sa Israel. At alam nyo, ito po ay mahalagang malaman ng lahat mga sangkay. Kasi binabantayan din po talaga natin itong Jerusalem. Kung ano po ang magaganap dyan, dahil since malaki pong bahagi ng propesiya, mga sangkay, ang Israel, talagang tinitingnan po natin ngayon kung ano po ang sitwasyon. At ito na nga po, nagsimula na po yung pag-atake dito sa Old City of Jerusalem. At wala pa po tayong balita kung may mga susunod pa na pag-atake mga sangkay. But we all know kung ano po ang prophecy sa Bible pagdating po sa Israel mga sangkay. Talagang tutugisin po sila nitong Persia, itong Iran mga sangkay. No, nakasulat po yan lalong-lalo na po sa book of Ezekiel chapter 38 and 39. Alright? So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Ito po ay nangyayari ngayon, no? Na lumalala po ang digmaan sa buong mundo. At hindi po ito basta war lamang na parang normal kagaya po ng World War I, World War II. Pag sinabi kasing Israel, we all know mga sangkay na pwedeng maganap ang isang supernatural event kapag involved ang Israel sa mga ganitong klaseng event. Alright? But alam nyo, mga sangkay, malapit na pong babalik ang ating Panginoon at ito po ang inaabangan nating lahat. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.